Ang alamat ng labanos. Noong unang panahon, sa isang liblib na nayon na kilala bilang masayahing damba, naninirahan ang magkapatid na sina Lari at Banus. Sila ay ulila na sa magulang at nagtatanim ng mga gulay upang mabuhay. Si Lari ay masipag, maalalahanin, at laging inuuna ang kapakanan ng iba. Samantalang si Banus ay tamad, makasarili at mabilis magalit. Isang araw, nagpasya ang magkapatid na magtanim ng bagong uri ng gulay na naisip nilang magpapasaya sa kanilang nayon. Pinili nilang magtanim ng kakaibang buto na iniwan ng kanilang ama bago ito pumanaw. Ngunit dahil si Banus ay tamad, inatasan niya si Lari na gawin ang lahat ng gawain sa pagtatanim. Ang pagbubungkal ng lupa, pagdidilig, at pag-aalaga sa mga pananim. Lari, ikaw na ang bahala dyan. Magpapahinga na lang ako, sabi ni Banus habang nakahiga sa ilalim ng puno. Sa kabila ng kawalan ng tulong mula kay Banus, masipag na inalagaan ni Lari ang mga tanim. Araw-araw niyang dinidiligan ang lupa, inaalis ang mga damo at nananalangin na tumubo ang mga buto. Paglipas ng ilang linggo, nagsimulang sumibol ang halaman. Ngunit sa halip na lunti ang dahon at makulay na bunga, kakaibang gulay ang lumitaw. Maputi, mahaba, at malutong. Kinabukasan, laking tuwa ni Lari nang malaman niyang ang kakaibang gulay ay masarap at masustansya. Banus, tingnan mo, ang tanim natin ay maaaring makapagbigay ng pagkain sa maraming tao, masayang sabi niya. Ngunit sa halip na matuwa, nainggit si Banus. Ako rin ang may karapatan sa mga tanim na yan. Ako ang mas naunang nag-isip na magtanim ng gulay, sigaw niya. Dahil sa inggit, isang gabi, lihim na hinukay ni Banus ang mga gulay at sinubukang itago ang mga ito. Ngunit sa kanyang pagtatangka, biglang dumating ang isang mahiwagang matanda. Banus, bakit mo inaangkin ang hindi mo pinaghirapan? Tanong ng matanda. Nagtangka si Banus na magdahilan, ngunit ang matanda ay ngumiti at nagwika. Ang bawat gulay na ito ay may kaluluwa ng sipag, tiyaga at kabutihan. Hindi mo ito maaaring angkinin sapagkat hindi ikaw ang nagpunla ng mga katangiang ito. Sa isang kumpas ng kamay ng matanda, naglaho si Banus at naging bahagi ng lupa. Simula noon, tinawag ang kakaibang gulay na labanus mula sa kanilang mga pangalan. Ang maputing balat nito ay sumasalamin sa kadalisayan ng puso ni Lari at ang maanghang na lasa ay paalala ng pagkakamali ni Banus. Aral, ang kwentong ito ay nagtuturo na ang tagumpay ay bunga ng sipag at kabutihan, hindi ng kasakiman. Huwag magnanais ng bagay na hindi mo pinaghirapan, sapagkat ang tunay na biyaya ay laging napupunta sa mga marunong magpakumbaba. Tanong sa pag-unawa. Una, paano inalagaan ni Lari ang kanilang pananim? Pangalawa, bakit hindi naging masaya si Banus sa tagumpay ng kanyang kapatid? Pangatlo, ano ang naging kapalaran ni Banus? Pang-apat, ano ang pinakamahalagang aral na natutunan mo mula sa kwento? Dagdag kaalaman. Ang labanus ay may bahagyang maanghang o mapait na lasa, lalo na kapag ito ay hilaw. Ang antas ng anghang nito ay depende sa uri at kung paano ito itinanim. Ang mas murang labanus ay may mas banayad na lasa, habang ang mas matanda o matagal nang naimbak ay maaaring maging mas maanghang.
Ang pagluluto o pagbababad sa tubig ay nakakatulong upang mabawasan ang anghang nito. Maraming salamat sa inyong pakikinig sa kwento ng Alamat ng Labanos. Sana ay nagustuhan ninyo ang ating kwento at may natutunan kayong mahalagang aral na may i-apply sa inyong buhay. Patuloy nating pagyamanin ang ating kaalaman at pagmamahal sa mga kwentong Pilipino. Huwag kalimutang mag-like, mag-share, at mag-subscribe sa ating channel na Aling Tetay's Kwentong Pambata para sa mas marami pang nakaka-inspire na kwento, alamat, at aral sa buhay. I-click na rin ang notification bell para lagi kang updated sa ating mga bagong video. Hanggang sa muli, paalam at maraming salamat!